School, if you have lessons with you. Pero before that, manindog ta, I would like to ask everybody to stand. Mag-awit ta o sa kaawit as we prepare our hearts. Standing on the promises. Ben, mo lang gikinahanglan Sunday School so that makabalutaon sa mga saad sa Dios nga atong pwede barugan. Amen. May buntag. Standing on the promises. About the second verse 1 sing. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Come on. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Praise the Lord. Sumakausa may buntag sa tanan. May buntag sa mga kaigalaan, kaigsuunan na akaron sa FB Live, na sa laing nasod, na sa laing lapit. Thank you for being with us and thank you for joining our Sunday School this morning. Ang ato ang pagahisgutan ang kamatuuran. How to build truth in your life. How to be truthful. Kung saan na to pag-develop ang pagkamatinud-anon dinhi sa atong kinabuhi. Being truthful is a habit, therefore it requires practice. Matinud-anon ka ba? Are you truthful? So atong basahon ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 17 paingon sa 25 sa pagtubag-tubag. Let us read this responsively. Basa ko sa 17, kami basa sa 18. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. If so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, and be renewed in the spirit of your mind. Together, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Thank you, Father, for this opportunity nga makakaton sa imong pulong aron o Dios nga mo ni mahimo nga pamaagi aron kami mausab sa among pangunahuna, sa among kasing-kasing, sa among mga gawi. We pray, Father, for our brethren who are still yet to come. Ikaw mo mag-bless ilang dalanon, magpadangat nila dinhi sa labing dali nga panahon. And we pray, Father, that you just empower your servant also
pasaylo ami sa daghang panahon nga dili mi matinud-anon, dili mi truthful, dili mi wala mi nagpuyo, Lord, nga tinuod sumala sa imo ang kabubuton. Sa tudlo imi unsaon pag develop ang pagka-truthful, pagka-honest sa imong atubangan o sa katawhan usab. Kanimo among gitugyan ang matagtagsa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Please be seated. Ang Christian life makita ni nato na diha is a new man. Ingon siya nga be renewed in the spirit of your mind. So kung ang atong huna-huna dili gani tamuhaom sa naatay kuan ba, naatay gitawag og notion, naatay pangunahuna nga tinuod gyud ka na. Kada bang naa kay doubts ba sa Bible, muna hinungdan nga daghang mga Christians nga naluwas sila kay mintuo sila nga ang kaluwasan pinaagi lamang ni Kristo, pero ang pagkinabuhi ingon nga luwas naa sila mga doubts. Ingana gyud anaon gyud nato gikinahanglan gyud. So kumbinsido sila may itong kaluwasan, pero ang pagkinabuhi na naa sila daghang question. Gawas nga kung atong usbon atong pangunahuna og atong ihaom sumala sa Bible, walay kausaban sa itong kinabuhi ang mahitabo. The Bible says, be renewed in the spirit of your mind. Then, and that you put on the new man. So ito pa na kay bagong pagkatao. Which, kaning nga bagong pagkatao is after God, which after God is created in righteousness and true holiness. So, therefore, ang bagong pagkatao nato kinahanglan na anas pagkamatarong og tinuod nga pagkabalaan. Dili outward lang nga pagkabalaan kay naata sa simbahan, dili gali halos makabuak og baso kung kay naaman sa simbahan. Muna tong notion, pero pagawas na muna gingon nila Maginoo pero medyo bastos. But Christians ought not to be like that. Ang kaning pagsimba nato part ra ni siya sa pagkabalaan nato. Isimba ta dili tungod kay kanang perfecta, pero moni ang ekspresyon sa bagong pagkatao nga gihatag sa Dios kanhi kanato. Kay lisod makay na mayong kag naigugma ko sa Ginoo dayon nagtinarong ko pero di watan higugma sa church sa Ginoo. So kuhi kayo na siya. That is a very hypocritical statement gikan sa usa ka Kristohanon. You ought to love church. We ought to love the Bible. Gikinahanglan mahigugma ta sa Bible. So atong hisgutan karon ang pagkamatinud-anon, being truthful. Kanang sa kalibutan pa ang pinaka-best nga kuan, pero dili ni siya biblical, ayaw gyud mong tuoan ni kalabang. Be true to your heart. Follow your heart. Ayaw limbungi mong kaugalingon. That is a very, very tricky statement. We will only follow our heart as long as our heart is subject to the Bible or to the will of God. Kay timan ingon ang Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. So do not follow your heart. You have to lead your heart. Truthfulness is an essential character. Essential. Dili pwedeng wala. Truthfulness is an essential character quality for believers. Munang atong ginapatubo ang mga bata sa pagkamatinud-anon. It is a very sad thing nga daghang mga Christians nga mga bagong parents na sila mga anak nga gagmay pa, laing mga apo nga gagmay pa dayon kada bitang stage sa bata nga kumulakaw ka kanang muayaw. Kamu magbantay mga bata, careful kay mo anak nga gila kay magsiaras papa, magsiaras mama. Pero mulakaw de ka. Lipat-lipaton ang bata. Well, do not do that.
kay imo siyang gipadako sa bakak. Then there's an essential element nga imong ginakuha gikan sa bata, kinang kabalo siya mo process as young as he could be, na siya processing, kabalo siya mo process og separation. Amen? Napa mo diha? Kabalo siya og separation. Ipaprocess, bahalag buhilak siya diha. Basta ayaw lang siya bakaki nga mag-CR ako. Nara ko sa silingan. Pero mula ka o di ka. Kabantay mo, anak, di ba na yung mga parents yung anak? That is wrong. That is not being truthful. Dili ka truthful. When it is lacking, kung wala ning truthfulness, both individuals and both individuals and nation begin to crumble internally. Si Jethro, ang father-in-law ni Moses, tungo kay nakasabot siya ani nga concept, iyang gitudluan si Moses unsa nga klase nga mga tao ang dapat nga iyang ibutang sa leadership. The Bible says in Exodus 18 verse 21, "Moreover, thou shalt provide out of all the people able men." So competent. So young people, develop your competence, develop your skills. Importante kay ni. You can only be trusted as long as you are competent. Musalig kag tao nga dili competent. Kung wato kag doktor, mangita gyud kag pinakanindot nga doktor, pinakanindot nga surgeon, tan-aw nimong background. Pila na ka pasyente ang giayo ani nga doktor, magpa-opera ka, anang doktor nga ilado nga sa pulo nga iyang gioperahan, usaray mo gawas buhi. Napa mo diha? You are not very responsive this morning. Is a man of truth. Kailangan man of truth. The first competence nga imong ikapakita sa imong boss is truthfulness. Masaligan ka. Unang kamong young people, kung na-develop mo sa inyong balay nga, manghugas lagi ko, pero di mo manghugas, you're not truthful. Manglaba lagi ko, o mopaulit lagi ko sayo. Unsa man nga sayo sa hapon o sayo sa kadlawon. You see, competence is not only about skills. It's not only about academic. Naman ko'y diploma. Lagi kay diploma, pero basig pasang-awa imong diploma. Basig sa imong pag-eskwela, bulak-bul ka. Nakagraduate lang ka tungos floor wax. You know what I mean? Napamuli ha? Unang, walay magansi, dili magansi ang isa ka young people, labi nag-estudyante, manidulanay ka sa imo ang pag-eskwela. Bahalag dili ka ma-appreciate o dili ka ma-honor basta naa kay knowledge. Because knowledge will contribute to your personal development, to your competence. So you have to be truthful. Kailan truthful ka? This character quality is not just reserved for the few. Timan ina, dili para lang sa pipila. Matag Kristohanon gitagaan ta og kagahom or kapasidad, kapabilidad nga mahimo kang truthful. In fact, gi-require ta nga mahimong truthful. Because that is part of holiness. Ingon ang Bible, be ye holy, for I am holy. So how can you be holy without being truthful? So it is a divine requirement. Timan that is part of our new man, bagong pagkatao. We all influence others. Influence na to ato ang partners, influence na to ang spouses, influence na to atong classmates, ma-influence na to atong mga anak, pag-umangkon, apo, we influence our neighbors. We all influence others, so we must be people who know and speak truth. Society is confused about this issue. For them, truthful man ko, pero mamakak lang ko talagsa. Then, para dili ta makonsensya, we begin to color sins, to color our lies. A white lie raman to, pastor, white lie. Well, as long as it is a lie, it is sin.
It is immoral. Now, timan ang paghimog, ang pagpagsikreto o ang pagkamatinud-anon are two different things. You are not lying if you are keeping a secret. Kay dili tanan, sabi na sa mga bata, dili tanang truth pwede nimo isulti kay dili siya kakaya ana. Di ba na ay mga butang nga imusang ayaw lang sa tagstorya ana. Pero kung imong gitaguan ang sekreto sa isa ka bakak, buhi man imong papa, pero patay na di ay. That's another thing. Sabi na sa in terms of mga adoptions, na ami kailag yun nga, nagrebelde siya kay gibakakan magi siya. Dako na siya, daghan lang nagstorya, yung mga igagaw, yung mga auntie, adopted naman ka. So yung gi-confront ng iyang mama, adopted ra daw ko. Ay, dili tinuod, di bakak yun na. Tinuod yun ka nga anak. Karon kung kinahanglan ng blood transfusion, nga di man tapos sa blood type. Nga wa mo blood type nga parehan ako sa inyo ni daddy. Rebuildi siya. There are times you have to keep the truth, but you are not lying. That is a very tricky. Mo nang grabe kay na siya nga. Well, anyway, di ta mo focus anak. But we all influence others. Though the world is reluctant to hear the answer, is mo si Pilate nangutan na, what is truth? Though the world is reluctant to answer, Jesus tells us that He is the truth and that He has given His church the spirit of truth so they can know and understand His word. However, becoming people of truth will not happen automatically. We must be willing to accept and speak it. You have to accept the truth and speak it, even when it causes discomfort. Even si Paul may suffer siya discomfort in telling the truth. Gali ingon siya sa Galatians 4:16. Am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. So telling the truth has a price. To stand for God sa inyong classroom, sa inyong offices, sa inyo ang mga societies ninyo, sa inyo ang mga grupo, sa inyong banay, sa inyong panimalay, na agoy price. Even Paul, even the Lord Jesus Christ, ingon siya, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? In saying so, gipakita ni Paul nga to be a Christian nga makapahimuot sa Dios dili convenient. Christianity was never designed. Remember this, ang pagka-Kristiyano o ang pagka-Kristohanon wala gi-design sa Dios nga conveniente ka. Kanila ang pagsimba na to, sometimes inconvenient ni. Dibi nagnanakay anak, nanakay pamilya, niya mag-hike pa ka, dayon mag-ulan, naakay gibati, napaka-exam ugma, daghang pa kag trabahoon ugma, and you need to focus on that, pero gikinahanglan ka nga makapahimuot sa Dios. Kapoy na ka, but you still need to read the Bible, you still need to pray. Inconvenience. Naakay mga needs, pero you still need to give back your tithes and your offerings. You have to forgive even though naglagot ka. You have to control yourself, We have to realize nga ang Kristyanismo dili ni siya nga pagsimbahan sa mga simbahan igang unsa man to simbahan dugay kay mahuman. Unsa may gian ni sa simbahan, convenience o pagpangalagad? Ang word nga pagpangalagad di gina conveniente. Nangalagad gyud ka. Napa mo diya? Labi na sa mga young people, if you want to serve God, you cannot serve God without doing your chores. Nigugma ko nimo Ginoo, tupro-tapulan ka sa balay. You're not truthful sa imo ang statement. Maigo gini. Kay apilo na ko ni kay ang concept mo sa tao basta naara sa balay,
awa man ta sa simbahan, you are not worshiping. We are not kuan, dili oy. Truthfulness is a basic element sa atong kinabuhi. Patay di ka gawa sa church. Mingon nitag basic nga elemento sa kinabuhi. Therefore, bahalag wa ka sa church kay buhi pa mangyapong kagawas, buhi man ka na sa eskwelahan, buhi man ka sa trabahoan, buhi man ka na sa inyong banyo, buhi man ka na sa lababo. Nagpabili na siya nga elemento sa imong pagkatao. Napamudya? Truth is based not on feelings or desires. So, dili siya mood. Wala ko sa mood. Lalay ka sa mood. Pero gikinahanglan man. Realidad man na nimo. For example, what is your reality? I'm a Christian. I need to be in the church on Sundays. That is your reality. Accept that. Live with that. Ngayon bitaw, nagdawat-dawat kang Kristo niya, di gagagdahan mo simba niya. Pagpuyo, As a Christian, you need to offer your life. First and foremost. Realidad man na nimo. Realidad man na nimo nga magbasa kag Bible, magtuon ka. Realidad nimo nga magpaubos ka. Realidad nimo nga magmatinud-anon ka. As a student, realidad man na nimo, di mo eskwela ka, kay realidad man na nimo. Maminaw ka. Wakus mood. Kani nga generation is driven by mood. Don't feel like it. Then follow your heart. Kung saan ka masaya, doon ka. Delikado ka na niya. Daghang ka estudyante karon na ganahan mo eskwela, di follow your heart. Na kung nakagraduate man na sila, kay may follow for your heart man po ang teacher nga naluoy. Bisan dili qualified, dili competent, gipag-graduate, unang daghang kay bagsak sa board exam. Yak mo nang giingon ako nga statement, without truthfulness, society will crumble. Families will crumble. Kaya di man kaka-accept sa imong realidad. Namatsyan kag family. Realidad man na. Lawata, gibulagan ka. Nagbulag na sa Kathniel. Realidad. Move on na ka. Ambot ning ako ang newsfeed na puno og Kathniel. Falsehoods, however, are always misleading statements. Mga misleading statements nga mo represent sa unsay tinuod. Ang tinuod, ming lakaw ka, may ato kag syudad. Ang imong gi-state sa imong anak para muhilom, para dili na mo ayaw, nagsiara ka. Nya kung sabo ang lolo, kung sabo ang lula, kung sabo ang yaya. Nagsiara gis mama, pero ming lipot na dagan na yun dito. This is why you cannot claim to be honest and tell lies or half-truths at the same time. Also, honesty should not vary with external circumstances. So a person with this quality speaks truthfully even if it's inconvenient and costly. How can we tell if we are honest? Number one, of course, self-examination. Self-examination nga gitandi nimo sa standard sa Bible. Dili sa sitwasyon sa Bible. Self-examination is crucial in determining if we are characterized by honesty. We should each consider the following questions because our answers reveal not only our attitudes toward the truth, but also how much we truly value the truth. Kung may attitude ni mo sa kamatuoran, and how do you value it? Okay na ba sa imo ang makapamakak sa imong isikataw, sa imong mama? O sa imong isikataw? Asa naman ka? Paingon ako diha, pero napaday sa CR. Di ba? Murag, say truthfully, sorry, dugay ko kamata. Ay, pasaylo ako. Kanalang ang mga text na to will reveal how much we value the truth.
How do you answer the queries o mga pangutana sa nangita nimo o sa mga kuan? Ikaw lalay tubag ani, do I consider myself to be a truthful person? Honest ba ko? Do I have a tendency to slightly alter the truth? By the way, exaggeration is also part of untruthfulness. Exaggeration. Taghana sa tao, eh. Para lang ibaligyan ni mong event, grabe yun. Nindot kay kag tingog. Pero mura kag ka nang gigiluhan, murag, ano ba? Do I have a tendency to slightly alter the truth? Saan naman to? Do I sometimes feel threatened by the truth? Munang giinan nga, ay kasuko kung tinuod. Kung di tinuod, ayaw po kasuko. Kada bang masuko, feel threatened siya, anong gisultihan siya nga na, you feel threatened. Do you have that tendency? Kamu na lang honest na mo, be truthful. Night times, pero lang uban, grabe gyud ka provoke ang uban. Sultihan lang galis tinuod. So tabunan niya ang kamatuoran sa suko-suko para di na siya di na siya maobligar og sulti. Na ini mga anak nga pangutan-on lang sa papag mama, paranoid na kaayo. Do I think it's acceptable to lie as long as I do not hurt anyone? Well, the question is, wala bagay masakitan kung mamakaka? That's the question. How do I feel when I do not tell the truth? Is it okay or nakonsensya ka? Kung nakonsensya ka, salamat sa Ginoo kay naapa kay feeling, pero kang uban, wala na gid sila, manhid na gid. Manang you cannot tell the truth from a lie. Do I feel when I know someone isn't telling me the truth? Do I feel it? Do I want people to be honest with me? Kani, number one, yun nga mo ingon, yes, of course. Pero kung ikaw mo'y pabuhaton, pasensya siya. Pasensyahan tayo. What you require from others, you are not doing it to them. So naatay gi-violate nga prinsipyo. Do I want people to be honest with me? So what are the benefits of building truth into our lives? Ato tos benepisyo. When the Bible is our source of truth, we have a firm foundation for life. Lig-un ni siya nga pundasyon. It's natural to want to believe. Natural ra na siya nga imong tuuhan unsay konbinyente para sa atong una-huna. So truth is our only protection from deception's dangers. Unang naayuban nga denial. No, Lily, no. O ginang first stage sa pagsultis ka matuuran nga mga bugat o mga sakit. For example, ginan ng imuingon ng doktor nga naa kay terminal disease, naa kay terminal nga cancer. No! Denial. You only have 3 months to live. Ginoo bali ay ka nga muhatag ka. Diba na uban ana, Dios ka ba? Baho lagi kag ilo. Himantayon kay mo. Hinawayon kayo mo. Diba? Denial. Unang ang uban, dili lang mutingog nimo kay extreme kayo na ubang tao nga extreme kay sila mo dawat o mo deny sa truth. Munang, anong wa mangi kaming sulti nga dugay naman dahil ni? Well, muna siya, kana imong reaction karon mo na ginay rason nga nung karon pa kakabalo. Kay mag-wild man ka. Mag-wild man ka, skandaluso man kay ka. Knowing biblical truth, muangkla nato sa atong mga kalag. It is our anchor of our souls in times of difficulty and gives us guidance for crucial decisions. Kada bang muangkla ka, instead nga moadto ka sa scandalous nga reaction,
Imo ba mo pa man mo ibupugong nimo, uy, ups, dili. Dili. Lami ni kayo, pero dili munay angkla. Ang barko di siya mapalit kay naangkla siya, so naara siya diha. Nakuha ninyo? Without this biblical morality sa atong kinabuhi, apil ang pagkamatinud-anon, mo drift away tagikan sa kamatuoran sa scripture. And we will live a lie. Unang naay mga difficult times, you are confronted with the truth. Murag si David is so anchored sa biblical truth nga sa dihang suknaan siya ni Nathan nga ikaw man lang tao nga akong gihisgutan, David. Ang gibuhat ni David, patsala, dili. Paghilom liha, dili. Ang iyang gingon nga, nakasala ko sa Ginoo. He is so anchored in that. He is confronted with the truth. Wala siya ming deny, wala po siya namakak. Iyang gidawat. Ang realidad nga, nakasalagit siya. A foundation of truth helps us live according to God's will. Because truth provides the following, muni ang blessing, guidance to know what to do in any situation. As long as you are in the truth, wala kay angayan nga kabalakan ug wala na kay angayan nga himuon pang mga storya para maka-ikyas ka sa bakak. Diba? Wala na kay, diba? Mag-rehearse pa ka. Nya kay one truth, one lie will lead to another lie. For example, nya madamay pang uban. Gikan ko sa kong classmate pa, nya imo ding sabuton, muingon kani akong mangutanan kani akong papagmamaina ha, gikan ko sa inyo. Dayon ingna nga naghimo tag assignment. Daghan na dayon it. Then ang papagmama bright man sad kung gikan ka sa classmate ngano man laging ani nga kuan man gud pa mo ni. Munang daghan na kag istoryahon. Daghan na kag istorya. Pero kung nanakas tinuod, wala na daghang madamay pa. Wisdom to know the best way to go. You will have wisdom because if you are in the truth, God will bless you with wisdom. Strength to enable us. Labi na ang mga consequences. We have the courage that motivate us to do what God asks. Munang, ato bangay mi, wa ko'y kahadlok, wa man ko namakak. Comfort to assure us that the Lord will handle all the consequences. When you say the truth, when you are truthful, inconvenient sometimes, na masuko, na mahiubos. Pero ihatag mo sa Ginoo, He will handle all the consequences. Faith to help us act on the truth. So these are the blessings of being truthful. What happens when we fail to be truthful or to build truthfulness in our lives? Mga ginikanan, labi na sa magsugod pag mga pamilya. Unsa may mahitabo kung gipadako nato ato mga anak, dili sumala sa pamaagi o prinsipyo sa Dios. We try to shield them, we try to protect them. Well, taken na siya, protect them from danger, but you cannot protect them from the reality. Kung naglisod ka, show them nga naglisod ta. Dili pwede nga blind ang bata nga munang, hala, sige lang siya, pangayo, kay nahatag mas ginikanan, pero ang ginikanan puno nas utang. Para lang yun malipay si Dudong o si Inday. Diba na yung anak nga mga butang? You project something that you are not. That's a very tricky statement. If we continue to deny or resist the truth or reality, we believe in error. Para mapamatud-an nimo nga imong bakak tinuod, you have to live it. You have to live a lie. You have to live a lie.
Dato man ko, pero dili di ay. You have to live it. And that is living in error. Those who don't believe that God's word is the only source of truth will be misled and confused by false teaching. Kaya nga naman, ang false teaching, ang iyang igon ana una ang imong emotion. Well, nindot kay yung wali lagi. Well, nindot ang yang wali kay maay kay sa mugarag istorya. Pero imo bang proseso nga ang iyang giwali o iyang gistorya sumala bagyud sa kabubuton sa Dios. Realidad man na nimo, for example, kani tinuod man gid ni siya sa mga young people. Pastor, nahigugma gid ko niya. Nya unsay problema? Dili siya Kristohanon. Well, one thing, you have to accept the reality. Realidad nimo nga Kristohanon ka o gidadili alang sa Kristohanon nga makigrelasyon sa dili Kristohanon, realidad na. But if kung imo nang i-justify, unya Pastor Bay, mas buutan pa man siya kaysa mga membro nato. Nasayop ba ang Ginoo sa diyang moingon siya nga, be ye not unequally yoked together with unbelievers? Iya ba nang gi-qualify nga as long as pati siyang bataw ka lang koan, anali. Manindot og dili nga batasan, ang realidad unas tanan, dili ka pwede, dawata na. Napamudiha? Wala lagi yung people ming amen. Murog, nagpahipi na ba ito crash dito? Ming smile na ba siya na kong appeal. Realidad man na, minyo ka, that is reality. The moment kaming I do ka anang bayhana o nang tawhana, ming I don't ka sa uban. Realidad mo na, bahala pag mas tarong pa na kay, mas humot pa na, mas bata, mas gwapa, mas gwapo, mas dato, mas caring pa kaysa sa imong present ka spouse. Napamudiha? May buntag. I hope nga musingkit na to nga we have realities in life. Mo na itong realidad. Ayaw baka ki mong kagalingon and do not lie against the truth. Ya, karon kay galahan man kas bakat mo develop kag evil habits. When we disregard scripture and deny that certain activities are sinful, okay ra ni basaway na wa lang ko'y nasakitan. Wala lagi kay nasakitan nga tao, pero nasakitan man ang Ginoo. We deceive ourselves and make them a part of our lives. Munang na mga tao, nga part lagi sila ang lying, munang di nakakatuo sa iya ang gipangstorya, munang mo develop po ka og suspicion sa imong isig ka tao. Yan, ikaw ra ba dayon feeling victim? Mao manggid ni, di manggid mo mutuo nako. Natural kisa pa may mutuo nimo nga sa kadagang higayon na makakmang ka. Are you feeling victim? Young people, you do not feel victim kung imong papagmama suspitsyoso sa imo karon kung sa daghang panahon na makaka. O maninga ato ang tendency. Ano na makasimba? Ay na mga tao diya, mga hipokrito, mga suspitsyoso. Ay sakadyot. Wala ba kay gibuhat sa imong kinabuhi nga wala nakahimo og kanabang nakatuklod sa imong isig ka tawo nga mududa nimo? Ikaw mo'y mangutana, ano nagduda man siya, unsa may naanak ko, basig habit na nimo. Klaro-klarong pagkastorya mo nang di magid ka pa, na magid time nga makapamaka ka. Tama dili. We. Digis laming og amen. Oh. Na magid time makapamaka ka. Pero ang problema diha kung okay ra ba si mo? Kung dili, mangay ka pangas pasaylos Ginoo. And try to amend. I-amend ni mo nga sorry ganina ha dito mao akong istorya. We deceive ourselves. Then we live in emotional bondage. Hinuktan ka sa imong pagbati. Hinuktan ka sa imong pagbati.
Kung ang imong pagsimba pagbati, kay wa ka ganahi sa tao, wa ka ganahi sa gawali, wa ka ganahi sa kuan di imong tapad. Realidad man na sa kinabuhi, dili tanang tao makapasar sa imo ang ideals, dili tanang tao makapasar sa imong ekspektasyon. Tama, dili. Kita na atay ekspektasyon sa tong pastor, pero dili sa tanang panahon mo pasar siya ana, kay nga naman naman siya po'y limitasyon. Kunya, imong ipamugos na, daghang Kristohanon ipamugos nila na, sa school teacher man unta, anak man taas pastor, choir member man unta. Unsa man karon? Realidad man na. Napa mo diha? So man na nimo, dawaton nimo nga mo na realidad nga dili tanang tao mo pasar sa imong ekspektasyon nila. Musulod na diha ang forgiveness. Kay ikaw mismo wala ka kapasar sa ekspektasyon sa ubang tao nimo. O gipasaylo ka, gidawat ka. The sin of falsehood affects our personalities. That's why there's no such thing as a harmless lie. Kaya ang first person nga iya ang gubaon, dili ang imong isikataw, kundi ikaw mismo. You destroy yourself kung imong tugutan nga pagpuyo ta sa denial sa truth or sa bakat. Lack of spiritual growth. As God's children, we cannot ignore truth and mature in the Lord. O maning realidad. For example, na tao nga, yang gi-question ang tithes and offerings, ako siyang gidirect. Ang akong pananaw nimo, sir, dili tungod kay statement niya sa Bible. I believe you believe the Bible, pero ang problema lang is dili ka gusto mo hatag. Ay, dili ko ganahan ko mo hatag, no? Do not deny. Live with the truth. Accept ang realidad, di ka ganahan mo hatag. Kaya ganong issue man nimo ang pag-tithes and offerings, kung in the first place, ganahan ka mo hatag. Ganong i-justify pa man nimo ang imong feelings over sa plain truth of the scripture. Mo man ang plain truth sa scripture. Mo ni matuman, dili ang imo ang unsay mo ni ang sakto. Mo ni akong gibati. Mo na bitaw nang sa labi na sa mga minyo, realidad mo niyon ay do not covet your neighbor's wife. Bahala pagwapa na, bahalag na akay attraction ana, imo ginang ginapatay kay di man na nimo realidad. Your reality is you're a married person bound ka to be loyal to that person nga imong gidala sa altar. Once nga imo na lang i-deny, mo na siya, then domino effect. Then do you think ang Ginoo patubuon pa ka sa laing areas? Dili. If kung di na to madawat ang realidad, we are not truthful. Paminaw ha, when we say truthful, dili lang kay musulti sa unsay tinuod, kundi dili nagkinabuhi ta sumala sa kamatuoran. We live according to what is true, according to sa scripture. Pag ingon niya nga, simba, di simba ka, kay mo na imong realidad. Sama sa ginikanan, imong realidad, mama na ka, watiman kag bata. Papa na ka, watiman kag bata. Watiman kag pamilya. Kay daghang mga minyo karon nga mura pag feeling dalagag ulit tao. Kay naman sa mamang papa, ilang ibinlan sila mga anak. Murag baggage counter ba? ang lulog-lula taon mo or mga iyaan. Then, ang pinaka-worst, ang mga manghod. Na iyang mga igsuon ba, manghod. Ikaw bantas bata. Na ako'y lakaw. Ay, bantay na bata. Kaya na ako'y lakaw. Importante kayo ni. Pero gimmick na nagyapon to sa mga barkada. Kung ninyo, wala'y maturity. Wala. Minyo naman ka. Ginikanan naman ka, amahan naman ka, nga bang mura ba kagulitaw?
be thrown off balance emotionally. Dishonesty always creates emotional and mental conflict in us. Okay ra lagi ta, okay ra lagi ta. Well, okay ka as long as you are in the truth. Bahalag na akas kagubot, kung nakas kamaturan, okay gyud ka. Because God is for you. If God be for us, say sumpay, who can be against us? If God is for us, siguraduha lang nga God is for you on that moment. Pero kung yung okay ra gini, okay ra ni, pero daghang kamatuoran imong giligsan, you are not okay. You are just saying okay. You are just convincing yourself nga okay ra ka. Ay, tuo ka na nila, oy. Tagsa tamanubag sa Ginoo. O, wa man ay problema, tagsa tamanubag sa Ginoo. Pero ang pangutana, are you really okay? Are you really happy where you are now? May buntag. Are you really happy? Oh, happy kay ko, I have friends. What if you are all alone? Kung wala na imong mga friends, nag-inusara na ka sa inyong kwarto, are you still okay? Can you still sleep? Munang daghang depression, yan ay tabo. I'm not saying all, but some depressions are caused by denial of the realities. Di nila madawat ang realidad. Kawa siya ginikanan, wala siya, you know. Once nga i-accept mo realidad, you are giving yourself a chance to be strong. Okay, nasakitan ko, pero dawaton tani kay mo na akong realidad. Namatay na si Papa, namatay na si Mama, namatay na si Mister, namatay na si Mrs. Now, I'm not saying it's easy. I'm not saying it's easy. It's not. Pero wag man tayo mahimo. Mao man na ang pamaagis Ginoo. Accept what is real. Amen? Mao man imong naminyuan. Mao man imong giminyuan. Mao man imong gipili. Accept that reality. Ay nagkanta din ni, please release me, let me go. For I don't love you anymore. It will destroy our testimony. You destroy your testimony. Kabalo ka anong daghang young people dili ganahan sa church ug moadto sa mga barkada, escape from reality. Anong daghang mo atog bisyo, escape from reality. Mas may pamandinhi kay makalimot sa problema. Nakalimot ka, pero wala. Well, young people, it's about time for you to face reality, and this is your life. Reality is someday you will face God. You better prepare now by living a good life. Ayaw na mo pag mugot-mugot mo, abot og simbahan. Ba na, maman ang realidad na to. Puslan man nga dili ta kaikya sa realidad, ato lang ning dawaton nga inubanan sa grasya sa Dios nga makalipay ta dinhi niini. Because this is our reality. Then it will destroy our testimonies. If we have bad reputations and are known for not telling the truth, no one will believe us when we talk about Jesus. And of course, the greatest of all is grieve God's heart. Ulahi man ta ning ano na baylo ning slide. Grieve God's heart. We grieve God's heart. In His eyes, lies are not categorized. White lie, small lies. Every falsehood causes Him grief. It will cause you grief. Tinuod yun na. Bahala pag konbinseron nimo imong kaugalingon nga okay ra ka. No matter how you run away from the reality, naagid na'y pataban nga kasub-anan. By the way, He is the greatest reason nga nung nagtinarong ta. Wala ta nahadlok. Mahadlok man ta sa iyang bunal. Pero the greatest motivation nato is tungo kay nahigugma ka sa Dios, wala ka nahadlok sa bunal niya, kundi nahadlok ka nga masakitan siya.
Sa relationship, ingana sad. Nganong loyal man ka sa imong asawa? Isog man gud na. Sa to pa kung dili na isog, okay ra nga mga bit. Okay ra. Pero dili oy. Wala ta nahadlok sa atong spouse kung unsay mabuhat niya batok nato kung masakpan ta nga nakasala ta. Dili na mao. The greatest reason why we are loyal to our spouse or to our relationships at mga partners sa business is that love is the real reason. And because you love your wife, you love your husband, you love your parents, pag tinarong ta kay ginalas papagmamahi, pagtarong mo, ayo kag makonsitan ka to kumama, luparan ka to. Mora ba gina ang rason nimo nga nung nagtinarong ka? Dili oy. Ang pinaka-greatest reason nato, pinaka-nya greatest pag grabe no, extreme. Ang pinaka-greatest reason nato because we love our parents, because we love them, we love our spouses. Mahadlok ta nga masakitan sila. Napa mo diha? Nahadlok ba mo nga masakitan sa papagmama? Nahadlok ba mo nga masakitan imong bana? Nahadlok ba ka ginikanan masakitan imong mga anak? Apil naman na diha ang mga pagmahay nga ako pa'y mahayon. More than that. More than that. The first and greatest reason, napay may musunod. We do not want to hurt the God that we love. Kaya ang mga minamahal hindi sinasaktan. Wow, grabe hugot yun na. Diba tinood na? At hindi iniiwanan. Then we have poor relationships with others, of course. That's taken. Poor relationships. Wa na mo salig nimo, wa na mo kontrata nimo. Muna kung giingon mga parents di nakasalig sa mga anak. Ang mga anak di nakasalig sa parents. Ang asawa di nakasalig sa bana. Munang every time manawag. Asa ka karon nas balay? Patingog ang blender. Kung nabagay kas balay, patingog ang blender. We hurt our self-image. If we always speak falsehoods and distort the truth, we'll begin to see ourselves only as liars. Then you feel a victimized person. Di sila kasabot na ako. Di sila kadawat na ako. Suspitsyoso sila permi na ako. Well, ask yourself, asa ni nagsugod? Amen? Munang before ka nga mo blame sa uban nga ingana ilang pananaw sa imo, well, you start with yourself. We start with ourselves. We dwell on past failures. If our lives have been characterized by dishonesty, we will likely keep looking back on our past wrongs rather than moving forward. But pasabot, di lang kay nakapamaka ka, kundi wala ka ka-accept sa realidad mo nang nagpabilin pa ka sa imong kagahapon. Move on. Accept the reality nga mo nang nahitabo and move on from that and learn from that. Amen? Napamudiha? Ano nga naman na siya, namagod na sige pang agian, kabalo pa lang ka sa iya ang kagahapon. Well, naa naman na kitang tanan na ay kagahapon. Pero dili tungo kay naatay kagahapon nga di maayo, mahimo putang daotan sa uban. Nya ato dingon, wala ka kailan nako. Wala gyud ko kailan nimo. Then in the first place, you cannot make that as an excuse. Nganong ingani ka karon tungod sa imo kagahapon, nya daotan ka sa amoa. Sa puto na siya kay naamag na siya kagahapon mo niya mga experiences. Well, you have to rethink. Kaya ang Ginoo gusto siya nga maayo ta sa ubang tao. Even though nasakitan ka, maayo ka sa ubang tao. Ay, di na tinuod na. Kay si Kristo nasakitan, wala. Nasakitan siya. Pero maayo siya sa ato. In fact, ingon siya diya, Father, forgive them. Sa iluwas sila Ginoo, kay was sila nasayod sila ang gibuhat. He's still good. Despite of the cruelties and injustices.
Kaya iya mangidawat ang iya ang realidad, nga mo nang iya ang mission. If we deny the realities, we do not do the will of God. Mo man na mo itong realidad. And we fail to reach our potential. Taman ra ta diha. Taman ra gyud ka diha. Taman ra gyud ko diri. So how can we build truth in our lives? Recognize truthfulness as a foundational principle for life. Honesty is, unsa man? Nagbahin. Honesty is the best policy. No. Honesty is the only policy for God. It's not the best. It's the only. As long as mo, yung pagkag-best, it means imong gitagaan, imong kagulingon og venue nga pwede ra dili. Pero kung mo yung only policy, it means, yes, nakapamaka ka, pero dili na imong palisiya. Di ka magpabilin diha. The policy of God is, honesty is the only policy. Then examine past failures and understand that dishonesty is worth the consequences. Tanawa ang imong past failures. Asa ka na sayo. Accepting the Bible as the ultimate guidebook for practicing the truth. Ayaw mo og subscribe sa prinsipyos kalibutan. Balik kita sa Bible. Then choose to speak the truth and carefully observe the results. Then be tactful. Tactful. Ayaw po kalabang taklesa. Be tactful. You say the truth in a proper way, in a proper time, in a proper venue. So dili mo pakawawa ng isa ka, kuan for example, lagi kang ilok niya, daghang kay nakadungog. Ikaw pa istoryahan sa tinuod para matabangan ka, ikaw pa masuko. Natural na ulawan ng tao. Being honest about our failures and why we veered, nganuming palayo ka sa truth. You have to be honest. Nasayop ko. Then ask God to give an ever-increasing desire for truthfulness. Remember, truthfulness is a habit. It's a lifestyle. So, gina-develop by practice. Dili na siya overnight nga makatunan. Then identifying any areas of weaknesses, finding applicable scriptures and quoting them daily. Kung asa ka weak, diha ka nga mo strengthen sa imong kagalingon. Filling your minds with the words of God. Importante kay na. Amen. Munang Bible reading is important. Then you have to purpose your hearts to be trustworthy. Imo na yung i-decide. You decided, I want to be truthful. Not only speaking the truth, but living the reality nga akong gikinabuhi, akong realidad karon. Kay kung dili ta ana, daghantag questions kinabuhi. Maliko nako. This is our reality as Christians. This is your reality as students, as trabahante. Mo na imong realidad. So, act like one. We are Christians, di na to naman deny. So we act like one. Amen? Because that is our reality. We are the children of God. Manindog ta, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, because you have shown us what is truthfulness. We pray as we continue to gather together for one purpose, ikaw mo'y magpataliwala. Tanang dugimaya imo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.